Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ. Today is July 25, 2025, and the Supreme Court, in a unanimous 13-0 vote, dineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit daw? Una, barado raw ito ng one-year bar rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. At pangalawa, lumabag daw ito sa karapatang mabigyan ng due process. But today's ruling is far from ordinary because this decision doesn't just favor BP Sara. It reshapes the legal architecture of how we impeach public officials in this country. And while I fully respect the Supreme Court, I have to say I respectfully disagree with one major point. At ngayong araw, ipapaliwanag ko kung bakit. Let's begin with the facts. Here's what happened in a nutshell. December 2024, 3 impeachment complaints were filed by citizens at ng mga iba't ibang grupo. Fast forward Eto dito naman po tayo sa isang opinyon ng piskal para malinaw po tayo. February 5, 2025. A fourth complaint signed by 1/3 of the House members was transmitted to the Senate. Pero Yolo, ask ko lang, magpinsan ba kayo ni Boss Mike? Hindi, mas pogi po si Boss Mike sa akin. What the fuck? Mas tisoy naman yun. Bagay, dati po, yung kulay ni Boss Mike, dati, ganun po kulay ko. Simula ng hayop na crime water na to, ganito na nangyari sa akin. What the fuck? Mistiso po talaga ako. Simula po nang lumipat ako sa hayop na crime water. What the fuck? Ayan na po nangyari sa kulay ko. Naging chocolate brown. Diba? Parang umorder ka ng cappuccino latte. Diba? Oh, teko. Ganun talaga kulay ko. Ngayon wala na. Nakalipas na ang panahon dahil kundi ko lang talaga mahal tong kinakasama ko dito eh. Hindi ko pagtsatsagaan to eh. Kaso, that's love. Okay? Sila, yung mga anak ko, pinapaligo ko yan, mineral water. Ako na lang yung crime water. What the fuck? Kaya gano'n na naman po ang gipit ko sa buhay. Pinapaligo ko sa kanila ng mineral water. Kita mo yung mga kutis nila, mga kutis ng anak ko, parang mga artista. Yung tatay nila mukhang namolestya eh. Patayin mo si BBM. No joke. Oy, shoutout to Boss Mike ha. Oy, may dalawa pa tayong relo ni Boss Mike ha. Sa mga gustong umorder, mag-PM lang kayo. Nandito po ang isang branch ni Boss Mike. Binigyan po kasi ako ni Boss Mike ng mga ibebenta rin. Baka gusto yung bumili, wala po kung ano yung presyo kay Boss Mike. Yun rin po ang presyo sa akin. Wala po akong tubo. Baga, kung ano yung presyo kay Boss Mike, ganoon din po sa akin. Wala po tayong tubo. Tulong lang po sa mga vlogger na mga katulad namin. Tulong lang po namin sa isa't isa. Yun. Shoutout, Boss Mike. ayon sa Korte Suprema, the first 3 complaints were effectively dismissed because of the inaction of the House. Kaya dapat maghintay ng 1 taon mula February 5 bago makapag-file ulit. 1-year bar rule ang tawag dito, and the court ruled that the 4th complaint violated it. Sinabi rin ng Supreme Court that the House of Representatives must still do 2 things bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. First, dapat daw bigyan ang respondent ng kopya ng articles of impeachment at lahat ng ebidensya nito para makasagot siya within a reasonable period. At second, kailangang ibahagi sa lahat ng miyembro ng House ang articles, evidence at comment ng respondent. Ang dahilan, para raw may deliberation and each district representative can speak on behalf of their constituents.
Sounds democratic? Yes. But here's the problem. Let me be clear. I respect the reasoning of the Supreme Court, pero I fundamentally disagree with this approach. Bakit? Because the Constitution is very clear. The moment one-third of all House members sign and endorse an impeachment complaint, it automatically becomes the articles of impeachment. At dapat na itong dalhin sa Senado para sa trial. Walang sinasabi ang Constitution na dapat magkaroon ng deliberation or comment period bago ang transmittal. Why? Because that's not where the trial happens. The House is only meant to initiate. The Senate is where the adversarial due process begins. That is a very important point. Marami kasi ang nag-aakala na ang due process ay laging adversarial. May dalawang panig na naglalaban, may judge, may hearing. Pero hindi lang yun ang definition ng due process. Due process can also take the form of an inquisitorial proceeding, gaya ng summary investigation na ginagawa namin sa prosecution service. At sa impeachment, iyon dapat ang role ng House. Inquisitorial, not adversarial. That's exactly the design of our impeachment system. The House acts like a public prosecutor, investigating and deciding whether to file charges, while the Senate acts like a court, conducting a full adversarial trial where the respondent is given every chance to confront the evidence. So what the Supreme Court just did, with all due respect, seems like a distortion of the constitutional structure. And here lies the bigger danger. What the Supreme Court has done is not just a procedural suggestion. It is, respectfully, an act of judicial legislation, inserting requirements that the Constitution does not mandate. When the Constitution says that a complaint filed by one-third of House members shall constitute the articles of impeachment, that's final. Walang kondisyon, walang additional step, automatic. But now the court says, wait, let's first notify the respondent. Let's allow them to reply. Let's distribute the complaint together with the evidence to all House members before transmittal. This ruling po, habang unanimous at may mabuting intensyon, sets a dangerous precedent. It adds procedural steps that the Constitution never required. And in doing so, the court, to my mind, may have overstepped its constitutional boundaries. Of course, this is not just about VP Sara. This affects all future impeachments. And if we are not careful, baka sa sobrang dami ng proseso, wala na tayong makukuhang accountability. So yan lang po ang nais kong ibahagi today. 'Di ba? Yan po ang sabi ni Fiscal EJ. Na sa ginawa po ng Supreme Court, lalo pong dudulas ang pagkuha natin ng accountability sa ating mga impeached official. Ngayon dumako tayo dito, pakinggan nyo itong dalawang to, si Secretary Llamas at si Richard Ardelian, sa ginawa ng Supreme Court. Pakinggan nyo itong kapiraso na to. 24 hours before the decision came out, we talked about what will happen if Yes. indeed the Supreme Court will rule against it. Not only 24 hours before. No, 1 week before. We talked basically. about it week. several episodes before, Yeah, no? So we weren't entirely surprised, no? But we were surprised by the impunity of it all. Not only did they interfere in the constitutionally mandated process of impeachment, binago pa nila yung rules of impeachment. Considering na sila ay impeachable persons themselves. Right, yeah. Diba? So talagang may grave abuse of discretion at saka conflict of interest. I was expecting a bit more, no? Just a bit, from our Supreme Court. Lalo na yung ating mga Kita mo, meron po talaga na pang-aabuso at conflict of interest ang pangimasok po ng Supreme Court. Okay lang po, i-dismiss mo sa maayos sana na dahilan. 'Di ba? Ma-dismiss mo sa maayos na dahilan. Okay pa sana eh. Okay pa po sana kung dinali nila to sa 19 to 20. Sa totoo lang maganda po ginawa ng Supreme Court dito. Hindi naman tayo matalino. Para lang hindi alatang mga Duterte sila, ginawa na nilang dahilan nila ay 19 to 20. Pero yung dahilan po nila sa atin na ito ay unconstitutional kasi po yung first, second, third ay dapat initiated na yon. Ibig sabihin, 1 year bar rule na.
Di ba? Napaka-obvious. Tapos yung pinarinig ko po sa inyo, nakarumal-dumal na mga komento nila na ang Kongreso daw po ay immoral. What the fuck? Constitutions are already weakened. Tapos, yung Supreme Court itself ay parang nag-commit ng harakiri. No? Lalo nilang winiken yung sarili nila. Kaya, yung disenchantment ng mga tao ay saan pupunta? Kung wala silang makitang institutional remedy. Dito sa impunity na ito ng Senado, impunity ng mga congressmen with their thousands of flood control projects, Yeah. no? At yung impunity mismo ng ating judiciary, no? Saan ka na pupunta? No? Sa podcast ni Richard Haydarian, no? Doon ka na magreklamo, doon ka na magpa-file Nag-invite ng naman kaso. ako eh. Just So, to be clear. Yeah. they're opening a Can of dangerous worms, yeah. scenario. Itong Supreme Court. I'm not sure if they realized it. No? Hindi man lang nila kinouch yung kanilang impunity in acceptable shape or form. No? Talagang So that 90 plus sinagasaan nila. pages, Sir Ronald, was not convincing Kita enough. nyo po, sinagasaan po talaga eh. Nakala mo, Lord of the Lord. What the fuck? Di ba? Sinagasaan po ng Supreme Court, nakala mo sila po ay Panginoon. Tapos yung comment pa po, per justices, ay nakakakilabot at nakakatayo ng balahibo. Na masyado daw kinawawa ang nasasakdal. Na masyado daw immoral ang ginawa sa nasasakdal. Masyado daw sinikil ang karapatan ng nasasakdal, na hindi man lang daw binigyan ng due process to Bill of Rights ang nasasakdal. What the? What the fuck? To you. 97, no? Dahil 100 pages by the na-receive nila yung sagot ng House ng July 18 doon sa kanilang napakatinding atake sa House nung July 8, no? July 8 na practically nilabag yung mga lines sa presumption of regularity, political question theory, at saka yung respect for co-equal branches of government, separation of powers. Hindi pa sila nakontento doon at nilabas nila itong ganitong klaseng desisyon. At ginawa nila in a very haphazard, very speedy way. Sabi nga ni Chief Justice Panganiban, former Chief Justice Panganiban, parang napakabilis naman. No? Na-receive nila on July 18, tapos whole week walang pasok. Mismo yung Supreme Court, naisulat nila yung almost 100 pages. At Kita nyo? Naisulat po yung 100 pages ng walang pasok. Bumabagyo. At bukod doon, yung nirereklamo po ni Kapunan at ni Trillanes, na wala man lang daw pong oral arguments, na wala man lang pong reference, hindi po man lang hiningan ng comment yung mga complainant na ni Sara Duterte. Misteryoso. Diba? naikalat nila sa mga Supreme Court justices at napag-usapan nila in a few days. Pero sa gitna ng... Kaya nga, baka naman nakaprepare, sabi ni Mythical. Ayun nga yung nireact natin na kumalat sa FB na si Sara Duterte ay magiging unconstitutional ang impeachment. Dahil nga, yun yung kumalat sa FB na ngayon lang nila nalaman. Dito lang yun nalaman kauna-una niya kay Nostro Ñolus. Yan, sakto. Sakto ba? Konting usog pa. Yan. Anyong. Bagyo, may public holiday pa. Oh, walang public pasok holiday, yeah. for a week. So, sabi nga ni Chief Justice Panganiban, sana man lang nagkaroon ng hearing. Sana man lang nagkaroon, lalo na sa ganitong landmark na... Pero mo yung Supreme Court naghahanap ng hearing doon sa hindi dapat i-hearing. Naghahanap po sila ng hearing doon sa
1/3 of votes na wala namang hearing. Tapos, kung kailan pwedeng mag-hearing na dapat ginawa nila, hindi nila ginawa. Anyong. Di ba? Talagang parang hinabol nila yung bago magsona bukas. Kaya Tama si Jennifer. Sa bagay, nag-usap-usap yan sa Zoom, no? Ano ba? Ay, paano ba yan? Tatawagin mo ba tayong SC kung hindi natin i-unconstitutional to? Oo, tama. Tayo ang SC. Dapat i-unconstitutional natin to. Tayo ang Sarah Court. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Sarah Court eh. some people are suspecting na hindi pa ito bahagi ng isang conspiracy that started with Fort Meade, no? Na several times dinelay, hindi pala kontento yung Senado na i-delay ng 4 months, dinelay pa ng 1 week, tapos nung napigilan yung 1 week, ay nag-remand at inopen yung possibility ng dismissal by simple majority ng 20th Congress. Tapos ngayon nangyari ito, parang yung ibang mga tao suspicious na parang talagang hinintay ng Senado itong ganitong klaseng decision ng Supreme Court para hindi sila mailaga. Green Day, tumatalino ka na. Namamana mo na yung mga tinuro ko sa'yo noong 1987. Sabi niya, Kuyu Court. What the fuck? Tumatalino ka na. Ha? Tumatalino ka na. Namana mo na yung tinuro ko sa'yo 1987 Constitution. Ay, sa isang dami pe do, dami pe don't situation. So, Just to read, no, at least the opening line. The process of impeachment, this is according to SAJ, Leonen, is a constitutional and therefore legal process that takes place within a political environment. That it is sui generis, however, does not convert it to a purely political process isolated from the requirements of the Constitution as a whole. The basic constitutional mandate is that public office is a public trust. Being a constitutional value, any process seeking accountability for public offices must take place within the strict framework and procedure outlined in the Constitution. This court, regardless of the political result, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse of discretion amounting to an excess of jurisdiction of any department, organ, or office. So basically, you're saying actually the accusation is now against them for an abuse of discretion and exceeding their jurisdiction. sabi nga ni former Supreme Court Justice Ascuna, di ba? Kung gusto mong baguhin yung Article 11 ng Constitution, governing impeachment. Kung gusto mong baguhin yung mga jurisprudence, specifically yung Francisco case sa impeachment. So basically new doctrine, no? parang Gawin mo yan sa susunod na impeachment. Yes! Sa kasalukuyan. Yun ang magandang punto. Kung may babaguhin po Supreme Court, if you're gonna change my love for you, you ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Hi friends and not friends and not friends. Daming kalokohan. Tama, no? Parang nakainom lang, no? Parang si Raulo, No? Parang si Raulo, bigla-biglang kumakante, Si Raulo ka ba? What the fuck? Di ba? Totoo po yun. Dapat kung may babaguhin po kayo, hindi po yung pangkasalukuyan. Dahil po, alam nyo naman po, na ito ay masyado ng masidhi at nakakarimarim na
ang pinagdaanan na impeachment na ito. Gaya nga ng sinabi natin kanina, imbis na pagitnaan ng Supreme Court, ginatungan pa. Diba? Tama si Yusek Llamas dyan eh. Dapat, kung may babaguhin kayo, bakit itong pangkasalukuyan? Pwede naman yung sa susunod. Bakit kailangan yung baguhin ang nilalaman sa mga magitan ni Sara Duterte? Dosing cronies. Kamusta na kayo? What the fuck? Dosing cronies, kamusta na kayo? Yung kinakampihan nyo, nag-aabot ng envelope yan. Nakita natin sa hearing, nag-aabot ng envelope. Hindi, wala naman kami sinabing nabutan ngayon ng envelope. Pero sinasabi lang namin, nag-aabot ng puting envelope yan. Kapag ka-office mate niya, 50,000. Diba? Siguro paano kaya pag hindi ko office mate? Magkano kaya? Wala kang puso, hayop ka! Diba? Magkano kaya? Dahil dapat yan prospective. No? Mamaya, pag-usapan natin ano ba itong mga gusto nilang baguhin na medyo very glaring. Pero very basic. Ang pagbabago ng batas should be prospective. Ba't binabago mo ngayon? Nalasimula na, di ba? Bakit retroactive ang ginagawa? Basic rule yan. Tama, hindi kailangan retroactive. Ibig sabihin, hindi agad-agad dapat yan. Dapat yan pinag-aaralang maigi. Ayan po, hindi nila napag-aralang maigi sa loob ng 1 linggo. Ayan, nagkagulo-gulo ng mga abogado. Lalo nga yung sinabi ni Atty. Mel Santa Maria na may sinasabi to, ano? Sige na ako na. Ano yun? Diba? Hindi po dapat retroactive. Dapat dyan may proseso. Pinag-aaralan. Kita mo ngayon, yung mga tinuturo sa abogasya, mababago. Yung tinuturo sa kanila regarding impeachment complaint, kasama yan sa pag-aano ng abogasya, mababago. Sa mga examination, mababago. Diba? Sa ating batas. No? Huwag na natin pag-usapan. Mamaya natin pag-usapan yung conflict of interest, yung grave abuse of discretion, being impeachable persons yourselves. Tapos binabago mo yung rules ng impeachment na pwedeng mag-govern sa'yo. That's right! Binabago mo yung rules ng impeachment na parang masyadong magiging bias dahil impeachable din kayo. Hindi ba to ginawa nyo hindi lang para kay Sara, kundi para rin sa inyo? What the fuck? Kasi dual purpose, para proteksyonan si Sara at kung sakasakaling may mag-file ng impeachment sa inyo, ay magiging matagal din ang proseso. Bagong batas para sa mga demonyong hudas na Duterte. Sa inyo? Sir, you want some buy? We'll have... Diba? Ayan po. Ayun lang po natin ang gusto natin talakayin dito sa lumulubang dulot na binigay sa atin ang sitwasyon ng Supreme Court. Na hindi po karapat dapat talaga. Hindi po natin sinasabi na ang Supreme Court ay hindi nag-iisip. Hindi po natin kinakalaban ng Supreme Court. At dahil may nagsasabi sa atin, yan ay mga balat sibuyas. Wala kang puso, hayop ka! Ang pinupunto po natin dito ay pagiging patas lang po dapat. Patas lang po dapat tayo. Di ba? Ngayon, ginagamit na kayo ni Chis Escudero. Ginagamit na kayo ng iba-ibang senador. Yung mga yun naman, tatanga-tanga yun. Kasi, hindi nila ipaglalaban na pantay lang sila ng gobyerno. Pantay-pantay lang kayo ng gobyerno. Hindi nila ipaglalaban. Hindi nila paglalaban kasi nga, mga mangmang yan Duterte Black. What the fuck? Diba? Shara law. Shara law sa Muslim. Shara law. Shara ulo.